Sa puntong ito, kausapin natin ng legal counsel ni Attorney Mans Carpio na si Attorney Peter Paul Danao. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi. Opo, Attorney, pakipaliwanag sa mga manonood yung naging basihan nyo sa pagsasampa ng reklamo sa ilang government officials at mambabatas? Nasa batas naman po yan, Section 8A, RA 9160, as amended by RA 11521, na sinasabing bawal maglabas ng kahit anumang impormasyon ang AMLAC. Pero nakasaad po dun sa, o sinabi po ng mga mamabatas na ito po'y kaakibat ng kanilang trabaho dun sa impeachment case. Ano po masasabi niyo roon? Kung mababasahin po natin yung Section 8A na yon, wala pong exception doon. Absolute prohibition. Sinasabi doon, the IMLC shall not reveal any information in any manner. Ibig sabihin, kahit na anong paraan, hindi pwedeng ilabas ang informasyon. Kung merong exception dyan, dapat sinabi sa batas. Eh wala namang nakalagay na exception sa batas. Diba? Kongreso mismo ang naglabas ng batas na yan. Gaano po kahalaga sa kampo ni Dapat Attorney? sundin natin ang batas. Yun Opo, lang naman. gaano po kahalaga kay Attorney Carpio na may reklamo itong mga nabanggit na personalidad? Eh, unang-una kasi si Attorney Carpio naman, isang pribadong individual. Hindi naman siya politiko. Diba? Bakit siya pilit na sinasama sa mga impeachment proceedings na ito? Diba? Yung kanyang mga private transactions, hindi naman pwedeng basta-basta usisain yan. Diba? Kahit na sinong individual, pag inusisa yung mga private na banking transactions mo, siyempre medyo magrereklamo ka. Lalo na dito, bawal sa batas. Sabi po ni House Justice Committee Chairperson na Jervil Luistro, ang pagsasampa nyo ng reklamo ay isang attempt to suppress the disclosure of information. Ano pong masasabi nyo rito? Alam mo, meron din naman sa batas kung para kumuha ng legal na pamaraan ng mga bank information. Diba? Meron naman yan, nasa batas naman yan, na may legal and proper way to secure information of the accounts of a bank account holder. Sundin lang nila yon. Siyempre, kung illegal ang ginagawa mong pamaraan, may magrereklamo. Diba? Gawin nila ng tama. Wala magreklamo kung gawin nila ng tama. Ito pong pagsasampa ninyo ng kaso, nangangulugan ba na totoo yung mga inilabas na bank accounts dun po sa nangyaring pagdinig? Eh, syempre hindi naman, no? Kasi nga, unang-una, sabi nga namin, etong mga transaction na sinasabi, wala namang kaming binigyan na kopya ng report ng AMLAC. Diba? Wala rin kaming nare-receive ng mga kopya ng bank reports. Diba? So, paano naman namin masasabing totoo, hindi mga yan? Ngayon, pag nakakuha na kami ng kopya, then that is the proper time and in a proper venue that we will refute these allegations. But in my sa mga pag-uusap po kay Attorney Mans Carpio, he vehemently denies, no, na meron siyang allegedly 6 billion o 3 billion ba 'yon? Eh si dating Senador Antonio Trillanes IV po na isa sa mga nagpakita ng bank transactions na mag-asawa, bakit hindi po siya kasama sa mga inireklamo? Yung kay Mr. Trillanes naman, it's not arising out the AMLAC disclosure. So it's a separate incident. No? And we will confer with our client, of course, anong pwedeng separate action against kay Mr. Trillanes. Pero yung mga sinabi niya yan, 2016, may kaso na yan. Nasa RTC Davao na yan, cyber libel, at nailipat lang dito sa RTC Mandaluyong. So yung mga sinasabi niya yan, meron ng kaso yan actually.
Okay, abangan po natin yung mga susunod na aksyon ng inyong kliyente. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Yan po si Atty. Peter Thank you, Paul Rafi. Danao. Susubukan po namin hingan ng reaksyon ng House Committee on Justice sa mga pahayag ni Atty. Danao.